Kamusta po kayo? Nakakabahala ang nangyayari sa atin ngayon, lalo na particularly ang nangyayari sa EDSA at sa mga dumadaming nagpa-participate sa tinatawag nilang people power. Yan po ay isang senyales na talagang hindi na makontrol ang damdamin ng mga tao na tungkol sa nangyayari sa atin, lalo na yung na-publish na balita na ang isang senador ng Senate natin ay pakukulong. Yan po ay walang iba kundi si Senator Rodente Marcoleta, na siya ang unang-unang namuno sa Senate na imbestigahan talaga kung sino ang mastermind ng flood control scandal. Habang tumatagal ay napapansin natin mga Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa abroad, ang nangyari sa kanya. Siya ay pinalit at ang mga kasama niya ay kinulong at pinalitan siya sa Senado at maski na ang kanyang mga kasama o kaalyado sa Senado ay na sinasabi di umano'y ginipit ng mga kapwa senador. Yan nga ang una kong sinabi nung una kong gumawa ng prediction. Makikita niyo yun tungkol sa impeachment ni VP Sara, na may mangyayari na pagkakaiba sa Senado at mayroon pang posible na ibang tao ang magbibigay paraan para siya ay pumasok o kaya mamuno ng Senado. Yan po ay hindi natin mahuhulaan kung na-eksakto dahil papalit-palit ang nangyayari sa atin sa Senado. Hindi lang po ang mga Pilipino dito sa Pilipinas at Pilipino rin sa ibang bansa, kundi ang buong bansa ay nakikinig at nanonood sa atin ngayon. May mga tawag na galing sa ibang bansa na kung saan ang sinasabi ay pinakamagulong lugar dito sa buong mundo. Sila mismo ay nababahala din kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Napakahirap isipin na ako ay lumaki at nakita ang nangyari noong 1986 at yung nangyari pagkatapos ng 1986, na parang hindi yata tayo umunlad at maging ang kondisyon ay naging mas mabuti, kundi lalo nalugmok tayo sa pagbagsak at pagiging isang bansa na napakahirap at hindi makaasenso katumbas sa mga kasama nating dito sa Asia. Yan po ay hindi natin malalaman o masisisi na ito ay nangyari dahil sa politiko lamang. Ito ay nangyari dahil sa pag-iiba ng mga panangin ng mga Pilipino kung paano ang gobyerno natin ay tatakbo. Yan po ay pinakamahirap na pakiramdam na wala tayong magagawa laban sa mga gobyerno kung ang gobyerno ay napakakorap. Alam natin, tayong lahat, maraming sa buong mundo ng mga foreigners na natatakot na mag-invest sa atin dahil sa nangyayari sa atin ngayon. Hindi natin malalaman, again, talagang hirap natin malaman kung ang tiwala ng ibang bansa ay maibabalik pa, at kung maibabalik man ay ganong katagal tayong maghihintay. Kami na ipinanganak ng 50s at mga teenagers ng 60s at mga lumaban ng 1970s hanggang 72 laban sa abusadong gobyerno, at saka lumaban din kami noon
mga estudyante mula noong 1969, 70, 71 hanggang mag-declare na ng martial law. Akala namin noon na pagka natapos itong paglaban namin noon ay aasenso na tayo. Subalit hindi kami nagtagumpay at hindi namin nabago ang takbo ng politiko dito sa Pilipinas. Sana naman lang kung sakaling maging successful ang people power ngayon na ginawa din yun noong 1972 at 1986. Sana talagang mabago na ng katotohanan ang politiko o political atmosphere natin at mabago din sana ang buhay nating mga Pilipino at mabuhay ang ating bansa. Dati noong 1968 tayo pangalawa sa Japan, ngayon ay tayo ay nangungulelad pa. Nauna pa tayo ng Vietnam. Sila ay mahigit na 30 taon silang may gera sa kanila, subalit nalampasan tayo nila. Akala nila sila ay magiging kulelat. Umasenso lamang sila nung kasabay na magkaroon tayo ng last na people power noong 1986. Ang Vietnam ay nagsimula lang noong 86 din, nung sila ay mapalitan na ng gobyerno at naibigay na ang pamamatakbo ng gobyerno sa mga local na mga Vietnamese. At dahil sila ay napatunayan nila na pagka ang iniisip nila ay ang kalagayan ng kanilang bansa at mga tao, sila ay magtatagumpay. Ganon din ang nangyari sa Singapore, na mula nung sila ay nahirapan na mag-isa dahil sila ay umiwalay sa Malaysia. Sila ang pinakamahirap na bansa, napakaliit na bansa. Sila ay walang natural resources na meron tayo. Wala silang tubig. Kaya ang kanilang tubig ay nanggagaling sa dagat. Ang kalagayan nila, wala silang mga bundok na kagaya natin na meron. At meron din tayong mga ginto, mga minerals. At hindi lang yun. Tayo ay isang bansa na matatalino sa sarili nating lahi dahil sa atin nagsimula ang marami na rin mga inventions noon 60s. At marami nagsasabi, bakit ang mga Pilipino ay masyadong successful pag nasa ibang bansa, pero hindi natin magawang magtagumpay dito sa sarili nating bansa. Yan din ang tinatanong ko, at yan din ang palagay ko tinatanong ng madaming Pilipino at madaming mga foreigners. Kaya sana kung magtatagumpay ang people power na yan na nangyayari sa EDSA, sana po ay ito na ang simula ng ating pagbabago. At kung hindi naman po maging successful ang nangyayari sa 1980 sa atin ngayon, baka bumalik ulit tayo sa 1986 at mahigit na 40 taon na at wala pa rin nangyari sa atin. Kaya napakasayang ang ating bansa. May God bless our country. May God bless the Filipinos here and abroad. At may God bless the children, yung future generation natin. Maraming salamat po.